Gaano ka kadalas magpahayag ng opinyon sa social media? Isang comment lang at may nakikinig na agad. Isang post lang at maaaring mag-viral. Pero sigurado ka bang tama ang impormasyong sinasabi mo? Napansin mo ba kung paano tayo nagbabago sa paraan ng pagkikipag-usap online? Social media, isang makapangyarihang kasangkapan para ipahayag ang ating saloobin. Pero paano ito naka-apekto sa paraan natin ng pagpapahayag ng ideya? Ano ang mabuti at masamang dulot nito? Dati ang opinyon ng karamihan ay bihirang marinig. Kailangan lumabas sa TV, radio o pahayagan para mapansin. Ngayon, isang post lang at maaaring ang trend at ang social media ay nagbibigay sa atin ng boses na hindi natin basta-basta nagamit noon. Halimbawa, naalala niyo ba ang community pantries noong pandemya? Isang simpleng post lang sa Facebook pero lumaganap sa buong bansa. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng social media sa pagpapalaganap ng mabuting ideya. Ayon nga kay Clay Shirky, binago ng internet ang paraan ng komunikasyon. Mas marami tayong paraan para maipahayag ang ating ideya, pero kasabay nito, mas malaki rin ang ating responsibilidad na siguradong tama at makabuluhan ang ating sinasabi. Ngunit hindi lahat ng viral na impormasyon ay totoo. Ilang beses ka nang nakakita ng fake news sa social media o nakisali sa isang online debate na nauwi sa personalan. Noong pandemya, napakaraming maling impormasyon tungkol sa gamot at vaccine ang lumaganap. Maraming nalito, natakot at nagdesisyong hindi tama para sa kanilang kalusugan. Usong-uso rin ang cancel culture, isang pagkakamali lang at parang wala ng second chance. Dati ang online discussion ay paraan ng pagpapalitan ng pananaw. Ngayon, madalas itong nagiging labanan kung sino ang mas malakas sumagot. Ayon nga kay Marshall McLuhan, hindi lang ang mensahe ang nagbabago, kundi pati na rin kung paano natin ito ipinapahayag. Sa social media, minsan inuuna natin ang emosyon kaysa sa tamang impormasyon. Dito natin makikita ang social media ay isang napakalakas na tool. Maaari itong gamitin para sa mabuti, pero maaari rin itong makasama kung hindi tayo magiging responsable sa paggamit nito. Bilang mga digital citizen, mahalagang mag-isip bago mag-post, mag-fact-check bago mag-share, makinig bago humusga. Dahil sa huli, ang ating kalayaan sa pagpapahayag ay may kasamang responsibilidad.